Ano ba ina-expect natin sa second year? Sinasabi nila wala daw patutunguhan yung psych. Hindi ka na akong bumagsak, te. Or, hindi naman ako ganito dati. Yung hindi ako tinatamad, ganyan. Hello, guys. Currently, nagka-crochet ako and I'm waiting for something. Ay! Kung nalagyan ng ano. How dare me. 3, 4, 5. So, ano ba nangyari? Malapit na yan yung pasukan namin. And currently, nagre-review talaga ako. I plan to study, like, kahit konti lang. Para sana hindi ako masyadong naghahabol. But like, ano bang expect nyo? Nag-procrastinate na naman. Char, nag-procrastinate ako by doing this little things. Because I'm planning to sell them. Again, summer, wala akong pinuntahan. Hindi ko rin alam what are my plans for this school year. I'm thinking, puro study na lang yan talaga. So, I expect my eye grade to get worse. So, ba't ko ba ginawa tong video na to? Para lang may ma-post. Ha? Hindi. Takeaways lang sa school year before ako tumapak sa aking third year. Third year na ako, te! I've been doing vlogs since grade 12. Imagine, grade 12 second sem, nag-start na akong mag-vlog na yan. Sobrang low-key ng pag-vlog ko. Tapos ngayon, dal ko. Cut the video. Sumali ako sa isang campaign. Random lang, parang sabi ko, sige, bored ako, so sasali ako. And it's the Quick Fix skincare campaign nila. And, bigyan nila ako ng PR. This is my first PR kit, guys. And I'm gonna unbox it with you, guys. Kinikilig talaga ako. Look at that. Diba, ang asim kong tignan, pero okay lang yan, no? Kaya ako sa campaign nila. I mean, nag-reach out sila sa akin. So, why not, diba? Parang opportunity naman siya. And it's just a video. So, this is yung quick fix skincare nila. Hindi ko alam ano yung skincare na yun. Like, wala silang sinabing kahit na wala silang sinabing details about the So, or baka hindi lang ako nakikinig. Oh, nakikiusyoso na yung pusa ko. Ang dami. Madami na to sa akin, no? Naman ako madalas. Tara! So, in this PR, thank you so much, Quick Fix, for this opportunity. Vitasun Blur, parang eye cream, pimple eraser, serum sunscreen. Hala! Pimple eraser, active sun. Hindi ko pa natatry to, pero nakikita ko to sa pero I'm gonna try this, lalo na meron akong pimple right now. Ayun, No Shine Mattifier Primer. And lastly, cooling sunscreen. Thank you so much, Quick Fix. Thank you so much! Ano ba ina-expect natin sa second year? Random din. Since second year kasi, sobrang busy ko. Ewan ko bakit busy ako nung second year. Pero marami akong ginagawa. To the point na muntikan na akong bumagsak. For this video, di-discuss. I-share ko lang yung experience ko as a second year psychology, no? Syempre, iba-iba talaga tayo ng journey. So, hindi ko naman masasabi kung paano mangyayari yung college life nyo if magiging same ba ng sa akin. Pero, so far, ito yung mga experience ko, may challenges. Sabi ko nga, hindi ka na akong bumagsak, te. Na umuulan ng dos sa grades ko. Ayoko namang aminin yun, no? Kasi ma-pride ako. Pero kailangan nating aminin. Hindi laging tagumpay sa college. I mean, except dun sa mga kaklase kong sobrang talino, no? Syempre sila, nagtatagumpay talaga sila sa life. Pero as someone na very average student lang, mahirap yun, te. Kailangan mo ng extra effort, extra motivation, extra caffeine para lang ipagpatuloy yung mga nangyayari sa buhay mo, gano'n. As in, from prelims hanggang midterms ba? Puro dos talaga yung grades ko, te. Ang lala. To the point na inopen ko yun sa tatay ko.
Tapos nagtaka din siya, bakit daw ang baba ko. Sabi ko, mahirap talaga siya pa, ganyan-ganyan. Nag-excuse na lang ako, pero yung totoo, may mga pagkukulang din ako sa pag-aaral. Pero nung first sem kasi, okay lang naman. Like, carry, nakakayanan. Pero nung second year, medyo dumugo ang mga subjects. Dahil puro, ang dami-dami kong binabasa. Tapos, sobrang liit ng font. Yung font ko nga sa Wattpad nun, Times New Roman, tas sobrang laki ng font. Tapos dito, kalibre lang yata. So, dahil dun sa maraming times na bagsak yung mga quizzes ko, yung, ewan ko, mga activities ko, medyo mababa, ganyan. Tapos, wala na rin akong time to focus on my studies kasi araw-araw akong pagod Again, hindi ko sinisisi yung extracurricular ko. I love dancing. I love what I did. Pero, I can't deny na isa yun sa reason kung bakit talaga nahirapan akong mag-adjust sa second sem. Na inaabot kami ng alas 10, ganyan. Nag-start na magkaroon ako ng self-doubts because of that. So, as in, sa loob-loob ko, hindi naman ako ganito dati. Yung hindi ako tinatamad, ganyan. Kasi simula nung parang meron akong nararamdaman nung oras na yun na hindi ko ma-explain. Na dun nag-start na dito ba talaga ako, para dito ba talaga ako sa... Nagkaroon ako ng ganyang doubts, as in, sabi ko, dapat ba tinake ko na lang yung practical na yung sinasuggest ng tatay ko, na mag-archi na lang ako, mag-engineering na lang ako, ganyan. Kaso physics na naman. Ayoko na, parang hindi ko kakayanin. And sobrang lala ng self-doubt ko na minsan napapatitig ako bago ako matulog. But parang yung achievements ko or yung will ko to continue psych, yung goal ko kung bakit ako nag-psych, unti-unting nagiging parang dim. Sorry. Dala-dala ko sa inyo while doing this kasi why not? Parang, ayun, nababawasan talaga yung will ko to study. Kasi gusto ko na lang magpahinga, matulog. Sabay-sabay kasi lahat. So, ang nangyari sa akin, yun, si ate mo, burnout. Na-burnout siya. Mga 2 beses din akong pumunta sa guidance namin to ask for assistance, to ask. Pero, again, ako lang naman yung makaka-solve ng problema ko. So, ginawan ko ng paraan. Thankfully, nandun yung mga friends ko to assist. Pero, in college, wag kayong... Second year ka na So, malapit ka nang gumraduate. Lalo na kami, 3-year course lang kami. So, graduating na niyan ako, technically. So, wala akong motivation. Yun din. Wala akong motivation. Nawalan ako ng motivation to continue psych. Kasi parang, dahil sa self-doubts ko, parang sinasabi ko na para dito ba talaga ako. Nawala yung thought kung bakit ko ba sinimulan yung psych. Feel ko, marami naman talaga sa atin yung mapupunta sa ganong part. Especially kapag, sa college naman kasi, may mga ganon talaga. May mga ganong parts na papatanong ka, kailangan mo ba mag-shift? Parang nahihirapan ka na sa journey. Dagdag pa yung life problem. So, syempre, sabay-sabay na talaga yan. Ano magagawa mo? Diba? Ma-overwhelm ka sa dami ng nangyayari sa psych. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo yun. Like, sobrang daming research. Sobrang meticuloso kasi ng psych. Dahil nga, we're dealing with people. Pwede nga rin siyang pre-med, diba? Meron nga BS psych, diba? Sa mga nagsasabing walang patutunguhan ang psych, may patutunguhan din kayo. Char. Doon ako nawalan ng gana. Sinasabi nila wala daw patutunguhan yung psych. Tapos sobrang dami kong questions. Wala ba talaga opportunity sa Pilipinas? Wala. Obviously. Wala naman laging opportunity sa Pilipinas. Parang overwhelmed with the fact na nawala. Kakatrabaho ba ako after kong graduate? Di ba trabaho na agad yung iniisip niya? Hindi pa niya napapasa yung yung PhilSci. Yun nga din yung sabi ng ng guidance ko. Sabi niya, bakit yan agad yung iniisip mo? Yung trabaho nga. Isipin mo muna kung paano ka papasa sa PhilSci. Sobrang daming doubts sa pinili ko, kakayahan ko to continue psych. Tama ba talaga to? Kaso wala Second year na ako Shift pa ba ako? Paano ko ba na-overcome yun? Mainly, friends. Hindi lang naman yung buong section din talaga namin nakatulong sa akin. Tanong ako ng tanong sa kanila. Feeling ko sawang-sawa na sila sa mga tanong ko din. Hindi ko naman sinasabing hindi ka makakasurvive ng walang friends.
Pero sobrang helpful nila kapag meron kang mga times na ganito. As support, as tutor, salamat sa Diyos. Matalino ang mga kaibigan ko. Para-pareho kaming nagka-cram. Hindi ko rin alam paano kami nakasurvive ng second year, te. Kasi para-pareho kaming crammer. Sobrang bilis lang gumawa ng mga yun. Bibilis ng utak eh. Number 2, ano ko din yung caffeine. Comfort. Ewan ko ba? Siguro nandun na ako sa phase ng adulting na nahihilig ako sa kape. Ang mahal kasi ng matcha, so kape na lang. And lastly, na-realize ko, gusto ko talagang pag-aralan yung psychology. Wala akong ibang maisip na iti-take ko na program, kundi psychology lang. Dati pa. So, hindi ko alam kung wala ba akong pangarap sa buhay o ano. I don't see myself taking other programs. Maliban sa psychology, I should learn to love the program field. Kasi, paano mo maiintindihan kung hindi mo kayang mahalin yung program? Wala na akong choice eh. Nandito na ako. Hindi na ako pwede mag-back out. Kahit na sobrang hirap talagang intindihin ng mga, lalo na yung psychosis. Future second years, guys. Mag-aral na. Kabaliw ang research ng second year. Paano pa yung sa third year, di ba? Thesis na talaga yun. Yun na yung ipe-present. Wala eh, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Yan ang procedure. Di mo kasi talaga magigets ang psychology kung mo siya gusto. O di ba? Dapat sinasabuhay din natin yung mga napag-aaralan natin. Pakipaalala nga self. Dami kong sabi, di ba? Hindi ko naman sure kung nasasabuhay ko ba talaga lahat. All I want is to understand psychology better. Promise, ang hirap maintindihin for me. Kailangan kong magsumikap. For the second years, ready yourself. Here I come. Little Capybara says, that's all for today. Thanks for watching. Hindi pantay yung ulo niya. Good luck, future psychologistas. We can do this. Ang daming negative na sinasabi sa psychology, sobrang baba ng sweldo, walang opportunity na minsan, di mo alam kung may patutunguhan ka ba. Meron yan. Wala nga silang choice. Hahanap tayo ng paraan. Okay. Di pwedeng hindi. Thanks so much for watching, guys. I hope ginawa niyo tong podcast. Kasi I'm just yapping. I mean, meron akong listahan dito kung anong pinagsasabi ko, pero I'm just yapping whatever I wanna say. Cause like, wala, impromptu lang tong video na to eh. Nabigla lang din ako ba't ko to ginawa. Good luck sa atin sa pasukan. Good luck sa mga graduating, sa mga nagre-review for boards. And to everyone.